Bilang panimula sa ating banal na misa, makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan at ginugunitan natin si San Atanasio, isang obispo at pantas ng ating simbahan. Upang maging marapat tayo gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hiniram mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang sa buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas at nagpanggap na isang dakilang pinuno at naakit na may 400 tagapagsunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga taga-sunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Ang kanilang panukala o pagpapunyagi, ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasalansa at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapapalo
at pagbabawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harapan ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, ang tanging aking minimithi, Panginoong makapiling. Ang tanging aking midhii, Panginooy, makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya wala takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking midhii, Panginooy, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay ito sa poong hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking midhii, Panginooy, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking midhii, Panginoong, makapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagkapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gano'n na ito sa ganyang karaming tao. Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga lagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa
ebanghelyo po natin ngayon, may tensyon na nangyari sa mga alagad ni Jesus. Sapagkat yung mga alagad ni Jesus ay masyadong nag-alala dahil hindi sasapat yung kanilang baong pagkain na tinapay at isda para ipakain sa libo-libong tao. Pero sa kabila ng tensyon at pag-aalala ng mga alagad dahil sa kakulangan ng pagkain, sabi ni Andres kay Jesus, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. At nakakamangha yung ginawa ng batang lalaki ito. Kasi kung tutuusin, yung 2 isda at 5 tinapay na daladala niya, itong kakarampot na ito, kung tutuusin, marahil ito ay parang sa kanya, sa mga kapamilya niya. Pero hindi siya nagdalawang isip na ibahagi yung kakirampot na meron siya. At sa kalagitnaan ng pangamba ng mga alagad ni Jesus dahil sa kalagitnaan ng pangamba ng mga alagad ni Jesus dahil sa kakulangan ng pagkain, naisipan ng batang lalaki ito na magpahagi kung ano meron siya. At sa pamamagitan ng pagbabahagi ng batang lalaking ito, dito nagsimulang gumawa ng wala si Jesus. Yung kakaunting tinapay at isda ay pinarami niya upang pakainin ang libo-libong tao. Mga kapatid, yun din yung tingin ko magandang paalala rin sa atin na matuto tayo magbigay kung ano meron tayo, maliit man o malaki. Matuto tayo magbahagi sa kapwa natin. Alam niyo po, lahat tayo rito, may kakayahang magbigay. May kakayahang magbahagi sa kapwa natin. At tandaan natin, hindi naman kinakailangan material na bagay palagi ang ibibigay natin. Sapagkat hindi lang naman yung kailangan natin. No? Pwede tayo magbahagi sa kapwa natin ng ating presensya. Bahagi tayo sa kapwa natin ng ating presensya. Lalo na sa mga pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Mas kailangan nga ng tao yun yung presensya natin. Maaari tayo magbahagi sa kapwa natin ng inspirasyon, lalo na sa mga taong kakaroon ng crisis, sa kaibigan natin, sa pamilya natin. Maaari tayo magbahagi sa kapwa natin ng oras natin. No? Yun yung kailangan din ng ibang tao, yung time natin para sa kanila. No? Maaari tayong magbahagi ng talento natin sa ibang tao. Gagamitin natin yung mga kakayahan natin, yung mga karunungan natin para paglingkuran at matulungan yung ibang tao. Mga kapatid, lahat tayo ay di maiaambag, no? At may kakayahang magbahagi sa lipunan at sa simbahan. Tandaan natin, palagi natin tignan kung anong meron tayo. Tingnan lang natin kung anong meron tayo. At ibahagi natin ito sa ibang tao, sa kapwa natin. Tandaan natin, lahat tayo ay may 2 isda at 5 tinapay na maaaring ibahagi sa kapwa natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala akong kayang iambag sa lipunan, wala akong kayang iambag sa simbahan. Meron. Meron. Tignan mo lang, makikita mo, ibahagi mo sa iba. Mga kapatid, matuto tayo magbahagi sa kapwa natin. Sa himala ng pagkapakain ng 5,000 tao, pinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon,
bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan dinggin mo ang kami ng pinagkain aming namin kakanin araw-araw. araw-araw. Ang mga kabataan, naway magtagpo si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan at titipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga anak. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio. Kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangan, panindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya ay pumanaw, nawa ay makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni San Atanasio at San Isidro Labrador, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating awitin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin ni Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador,
Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami na maalap at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Panalangin para kay Papa Francisco sa kanyang pagpanaw. Ama ng walang hanggang awa, itinatagubili namin sa iyo ang minamahal namin si Papa Francisco na tinawag mo na sa iyong tahanan. Tigip ng pasasalamat sa kanyang mapagmalasakit na pamumuno, sa di nagmamaliw na pananalig at sa malalim na pagmamahal sa sangkatauhan at sannilikha. Ipinagkakatiwala namin siya sa iyong pagkalingang magpakailanman. Nawa siyang naglingkod sa iyo ng tapat dito sa lupa, ay magdiwang sa iyong harapan sa langit na walang humpay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa mahal na ina, siya'y ating ding itagubili. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Magsiupo muna po sumandali. Manalangin tayo. Magsitayo pa. Ama naming pagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos sa totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali. Ang maghahandog at mag-aalay ng mga bulaklak ay ang samahan ng apostolado ng panalangin. Magsitayo pa na.
Ang mag-aalay naman ng palungkon ng bulaklak ay sina Auring Escuadro at Josephine Taas. Magsitayo po ang lahat. Salamatan po natin ang mga nagsipag-alay, ang mga apostolado ng panalangin. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, tumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.